On air, online, live from Yokohama. This is Mabuhay Radio Japan Worldwide. Serbisyo sa bawat Pilipino sa mga sulok ng mundo. Walang takot, walang pinapakurang. Mabuhay! Mabuhay at magandang hapon sa lahat ng kapwa Pilipino na sa iba't ibang dako ng mundo. Ngayon ay December 30, 2020, araw ng Miyerkules. Ako po si Edmar Estabilio. Ngayon hapon ay makakapanayan natin si Attorney Leon Kilat ng Maharlika Nation upang bigyan tayo ng update at sagutin ang ilang isyong naglalabasan na ipinipukol ng mga followers sa Maharlika Nation. Pero bago po yan mga kababayan, standby lamang. Narito muna mga latest news na nakalap ng Mabuhay Radio Japan. Kasot ng COVID-19 sa buong mundo na sa mahigit 81.7 milyon na. New strain ng COVID-19 di makakapekto sa pagbuo ng bakuna. PhilHealth contribution sa 2021 nakatakdang tumaas. Sa ating showbiz, bahay ni Claudine Barreto naputulan ang mano ng kuryente. Samantala sa ating sports news, De La Hoya balak humawak muli ng exhibition boxing match. Ang oras dito sa Japan ay 33 minutes makalipas ang alas 3 ng hapon. Ako muli ang si Edmar Estabilio ang tagapagbalita. Live po tayo napapanood dito sa Yokohama, Japan. Radio Japan Worldwide. Radio Japan Worldwide. Mabuhay Radio Japan Worldwide. Narito mga detalye na managbabagang balita na nakalap ng Mabuhay Radio Japan Worldwide. Makita rin sa datos ng universidad na umabot na sa mahigit 1.7 milyon ang nasawi dahil sa sakit na dulot ng COVID-19 at mahigit 46.2 milyon na naman ang bilang ng mga gumaling. Mula sa nasabing bilang ay naitala ng US ang nasa mahigit na 19.4 milyon na kaso na pinakamarami sa buong mundo. Pumapangalawa naman sa dami ang India na nakapagtala ng mahigit 10.2 milyon na COVID-19 cases. Nasa ikatlong pwesto naman ang Brazil na nakapag-register ng mahigit 7.5 billion infections. Samantala, inihayag ng mga eksperto na ang bagong strain ng coronavirus disease na nidiskubre sa United Kingdom ay hindi nakakapekto sa development ng bakuna laban sa naturang sakit. Ayon kay Dr. Etzel Salbana, membro ng Department of Health's Technical Advisory Group,
ng impact ng bagong strain na efficacy ng mga bakuna na kasalukuyang binubuo ay pinapag-aralan pa. Sa kabila nito, binigyan ng diin ni Salbana ang importante umano ngayon ay panatilihing mababa ang infeksyon upang mababa rin ang pagkakataon na virus na mag-mutate. Maliban dito, mahalaga rin umano na ipwesto ang surveillance system upang agad na madetect ang mutation ng virus. Binigyan din naman ni Dr. Ana Ong Lim na isa ring membro ng DOH Technical Advisory Group na kailangan mahigpit na ipatupad ang minimum public health standards upang maiwasan ang pagkalat at mag-mutate ng coronavirus. Samantala, asahan ng mga membro ng Philippine Health Insurance Corporation o PhilHealth ang mas mataas na contribution sa 2021 dahil sa nakatakdang pag-implementa ng State Health Insurance ng rate adjustment. Sa isang pahayag ay piniliwanag ng PhilHealth na layon ng pagpapataas sa contribution rate ng napunduhan ang healthcare na nasa 110 million na membro nito alinsunod sa mandato ng Republic Act number 11223 o ang unang Universal Healthcare Group. Dahil dito ay tataas ang premium rate sa 3.5% mula sa dating 3%. Ibig sabihin ay asahan na ang fixed contribution na 350 pesos kada buwan para sa may mga basic salary na mahigit sa 10,000 habang para naman sa mga kumikita ng 70,000 pesos o higit pa ay asahan na ang fixed na 2,450 pesos kada buwan. Dagdag ng state health insurer ang mga contribution ng employed members, kabilang ng mga kasambahay ay dapat paghatian sa pagitan ng mga empleyado at employers habang ang mga self-paying members, professional practitioners at land-based migrant workers at ibang mga direct contributors na walang employee-to-employer relationship ay kukompute base sa kanilang kita kada buwan at sa kabuang ibinabayad ng membro. Kung mapatatandaan ay nabalot ng isyu ng korupsyon ang state health insurance na itong taon lamang. Noong Agosto ay bumaba sa pesto ang President at Chief Executive Officer na si Ricardo Morales mula sa pesto nito sa gitna ng mga nagpapatuloy na investigasyon. Ikinagulat ng marami ang balibalita na naputulan. Samantala, mamaya pa yan ha. Napabilis yung ating balita. Abangan nyo at mamaya makakapanayam natin si Attorney Leon Kilat ng Maharlika Nation upang biglang linaw ang mga isyu na ipinupukol sa kanila ng kanilang mga followers, yung ibang mga followers, hindi naman lahat ha. Mas maganda po kasi kung magkakaroon ng linaw yung mga ganitong usapin dahil alam nyo naman na marami pong magtitiwala sa Maharlika Nation na mabubuo ang Maharlika Nation, mabubuhay ang Maharlika Nation. At ang isa pang latest dito ay bumitaw na sa pwesto ang kanilang dating spokesperson o ang kanilang spokesperson na si Sir Glenn. At ngayon ay makakasama natin mamaya sa Himpapawid si Attorney Leon Kilat ng Maharlika Nation. Pero bago po yan, tuloy muna tayo sa ating mga balita. Ngayong Miyerkules ng hapon, live na live po tayo napapanood dito sa Yokohama, Japan. At ako po si Admar Estabilio. Sa ating showbiz news, ikinagulat ng marami ang bali-balita na naputulan umano ng kuryente ang bahay ng aktres na si Claudine Barreto. Una itong nabunyag ng abogado na si Ferdy Topacio sa isang online show kasama sina Lolet Solis, Christopher Min at si Mr. Fu. Tinutulungan ng nasabing abogadong pamilya ni Claudine sa problema nito sa Meralco. Ayon kay Topacio, bukod tangi ang bahay ng aktres sa buong bilis nito na walang kuryente nang siya ay pumunta doon. Base naman sa ilang report ay nanatili ngayon ang aktres sa poder ng kanyang Mami Inday. Sa ngayon ay wala pang kumpirmasyon mismo sa aktres na ang pagkakaputol umano ng kuryente ng kanyang bahay
Hindi naman mapapansin na may problema ang aktres sa kanyang IG post o Instagram post at sa katunayan ay makikita ang lagi niyang pagpapasalamat sa mga bagay at pagkain na pinapadala sa kanya ng iba't ibang mga tao at mga branded na mga gamit. Ha? Yan. Ano kaya ito? Hindi kayo nakapagbayad ng kuryente? Itong si Claudine Barreto? Ha? Walang-wala na ba? Hindi natin matiyak kung ano yung walang paliwanag kung bakit naputulan ng kuryente, ha? Yung mga mahilig sa showbiz, yan yung ating showbiz news ng Mabuhay Radio Japan Worldwide. Samantala sa ating sports news, yung mga balitang pampalakasan. Balak muli ni retired 6th Division Champion Oscar De La Hoya na humawak muli ng mga exhibition boxing events sa 2021. Ito ay matapos ang naging tagumpay niya sa pagsasagawa ng exhibition fight sa pagitan ni Mike Tyson at Roy Jones Jr. noong nakarang Nobyembre sa Los Angeles. Ito yung napanood ko ito eh. Yung talagang tie sila, tie. Walang sabihin tabla. Tabla yung laban ni Tyson at saka si Roy Jones Jr. Napahanga nga si Mike Tyson eh. Doon kay Roy Jones na magaling din sumuntok ha. May sariling style din itong si Roy Jones. Nasa linya na ba yung si attorney? Okay? Mamaya abangan niyo po yan yung mga OFW sa buong mundo na mga nagtitiwala at sa mga followers ng Maharlika Nation ay makakapanayan po natin mamaya. Ang oras po dito sa Japan ay 12 minutes makalipas ang alas 3 ng hapon. Tuloy tayo sa ating sports news. Sinabi ng tinagurang Golden Boy na maraming mga boxing fans ang natuwa sa harapan ng dalawang retiradong boksingero. Bukod anya kasi sa Jones Tyson ay pumatol din laban ni na YouTuber Jake Paul laban sa dating NBA player na si Nate Robinson. Dahil anya sa magandang resulta ng mga laban ay maraming mga boxing fans ang humirit na kung maari ay magsagawa muli ng laban. Yan. Yan po yung mga pinaka-latest na news na nakalap ng Mabuhay Radio. Siyempre, pinili lang natin yung malalaking mga balita. Para na sa gano'n naman meron kayong tsansa na mapakinggan pa ibang mga issue na dapat nating pag-usapan ngayong hapon. At ilang araw na lamang po ay magbabalik na tayo ng taong 2021. Marami tayong pag-uusapan. At siyempre, abangan nyo po yung aming pamimigay ng pera, yung pagbunot ng mga mananaat. Nandiyan na ba? Si wala pa rin? Hindi pa. Hinihintay po natin ang si attorney. Ito yung sa YouTube. Bathana, likha ninyo ang bawat bagay sa mundo. ロックで始めよう新しい毎日を人材派遣のロップ。
Ako ay Pilipino, ang dugo'y maharlika. Likas sa aking puso at hikain kay kanda. Sa Pilipinas na aking bayan, lantay na perlas ng silanganan, wari na tipo ng kayamanan ng may kapal. Ika'y sa'king talino sa mabuti lang laan, sa aking katutubo ang maging mapagmahal. Ako ay Pilipino, ako ay Pilipino, isang bansa, isang diwa ang minimithi ko. Sa bayang ko't pandila, laan buhay ko't diwa. Ako ay Pilipino, Pilipinong totoo. Ako ay Pilipino, ako ay Pilipino, taas noo kahit kanino, ang Pilipino ay ako. Ang sunod natin. Mabuhay Radio Japan Worldwide. Mabuhay Radio Japan Worldwide. Mabuhay Radio Japan Worldwide. Okay. Magandang hapon po sa ating lahat. Mabuhay world. Mga kamaharlikans, maharlikana, maharlikano, Filipino, sa buong mundo. Ito na po yung inaantay natin at maya-maya kunti makakausap na po natin yung talagang tagapagsalita ng Maharlika Nation na tinatawag. Makakasama po natin maya-maya kunti si Attorney Leon Kilat. Boss. Yan, ang ating partner, ang ating news director ng Mabuhay Radio Japan, si Love Grace Gracias. Ngayon, siyempre siya magtatanong mamaya, kaya kasama natin magtatanong, kaugnay pa rin sa mga issue naglalabasan sa Maharlika Nation dahil marami pong may mga doon sa isang bansa, mayroong isang OFW doon na naglabas ng kanyang yung mga kasi ba yung mga natatanggap niya mga impormasyon mula pa rin doon sa mga membro ng Maharlika Nation. Kaya mas maganda yung lilinawin po natin yung mga ganyang issue na sa ganun na hindi po malilito yung mga followers, mga libo-libong followers ng Maharlika Nation na talaga namang maraming umaasa na magkakaroon ng katuparan yung mga ganitong mga layunin na, para sa kabutihan po ng sambayan ng Pilipino. Kaya at ang isa pang latest dito ay nagbitaw na sa pesto si Sir Glenn, si Sir Glenn ang si dato magsisibya na dating spokesperson ng Maharlika Nation. Nakakalungkot lang isipin dahil si anong pangalan nito? Si Sir Glenn ang nagpaputok ng pangalan ng Maharlika Nation. Kaya namang nagkaroon po sandali lamang. Standby lamang po kayo. Paputulin lang natin sandali ang mga sinasabi kasi nasa linya na natin si Attorney Leon Kilat. Magandang hapon po. Malinaw nyo ba kayo napapakinggan po dyan? Hello? Hello po, Attorney. Magandang hapon po sa inyo dyan sa Tuyay. Oo. Okay, malinaw ba kaming napapakinggan po ninyo, Attorney? Oo, malinaw. Okay po. Live po tayo napapanood ng sa iba't ibang dako ng mundo ang Mabuhay Radio Japan at napapakinggan po ang inyong tinig. Ang tinig ng Maharlika Nation sa pamamagitan po ninyo ay napapakinggan po kayo.
At nang sa karon lilinawin po natin yung mga issue. Ang sabi nga natin, ang isang organization kung nananahimik at walang nagsasalita kung sa mga ipinupukol, magiging ang mangyayari po niyan ay kayo po yung talo. Di ba? Lahat po ng organization. Ngayon po, Attorney, bumati po tayo muna. Kasama natin si Love Grace Gracias, ang aking may bahay, na taga dyan mismo sa Surigao, sa Bukas Grande, na nang sa ganun isa rin siya sa mga magtatanong sa inyo na mga dapat na lilinawin. Pero bago po yan, Attorney Leon Gilat, ay batiin niyo po yung mga followers, mga nagtitiwala sa Maharlika Nation na itatatag sa mga darating na panahon. Magandang hapon po. Go ahead po. Magandang hapon sa lahat ng mga followers ng Maharlika Nation, lalo na kayo diyan sa ngayon naggawa nitong programa. Magandang hapon po lahat kay Grace at sa yung may bahay. Opo. Nakikita ba kami diyan sa inyo kumbaga sa TV? Nakikita niyo pa ba kami diyan sa isla po? Radyo na, TV pa. Television, hindi lang po tayo radyo, kundi television worldwide. Papunta na po tayo doon. Nakikita. Ayun. Salamat naman po at medyo nakamonitor din pala kayo diyan. Salamat ng marami po, isla. Okay, Attorney, go na tayo sa mga katanungan. Nabati niyo na po yung mga followers po ninyo sa iba't ibang dako ng mundo. Ang alam natin, marami mga OFWs na followers po ng Maharlika Nation. Ngayon po, ano po ang mula nung mag-ingay o pumutok ang pangalan ng Maharlika Nation, etong may isang taon na, direct, kung ano yung di ako nagkakamali. Isang taon na, no? Bago pumutok yun. Kasi dito rin sa Maharlika Nation, Mabuhay Radio Japan, na-interview namin si Sir Glenn, ang yung dating tagapagsalita, kasi sinabi natin dating tagapagsalita, dahil nga po nagbitaw na siya kahapon, naglabas siya ng statement po, Ngayon po, ano po nang tinatakbo ng Maharlika Nation ngayon? Yung inyong mga goals, kung paano nyo to binubuo ang Maharlika Nation? Ang Maharlika Nation ay ito nag-umpisa talaga sa mga katutubo. Opo. Karamihan nito ang mga katutubo na sa iba't ibang mga dako sa mga pulo ng Pilipinas ay kinukumpol natin. Mayroon tayong parang confederacy of tribes within the Philippines. At kaya nabuo ito na yung nagiging center ngayon. Nagiging center ito ngayon ang Maharlika Nation dahil dito na focus ang leadership na nagbibigay ng gawain para maunlad yung gawain ng mga katutubo dito. Opo. So, ano po yung yan lang po yung sinasabi niyo mga action po ninyo para magkaroon ng maitindig itong Maharlika Nation. Kumusta naman po yung mga nandyan sa lugar po ninyo na mga talagang nakasanib na sa Maharlika Nation, yung mga nasa paligid po ninyo? Dito ngayon, ang latest development natin sa Maharlika Nation, itong tribal market. Mayroon tayo ngayon na mga goods na lalo na yung mga parang convenience store, mga basic needs commodities such as rice, fish. Mayroon tayo ngayon na we are offering to the members of the Maharlika Nation as well to the public na mga low prices na mga commodities dahil ito ay subsidized ng mga services ng people of Maharlika Nation. Ito po ang pagpababa ng presyo. Actually, hindi ito binabaan ng presyo. Ang nangyari dito, ang services ng mga tribes sinusubsidize. Ibig sabihin, tinapalan na ang presyo. Kaya instead magbayad siya ng 200, nagbayad lang siya ng 100. Kalahati. Ang 100 noon, sagot ng mga tauhan ng Maharlika Nation dahil sa kanilang pag-ibig sa kapwa nila. Wow. They are willing to sacrifice and then they are willing to serve also their fellow man.
Ayan po yun. Nagbabayanihan po ang mga membro ng Maharlika Nation. Yes, bayanihan, Ayan, dito. Palagi ang lahat ng gawain dito, puro bayanihan. Oo. Napakaganda pong marinig po yan, lalong-lalo na hindi man yung mga OFW man na nakikinig, na nanonood sa atin ngayon, meron silang nababalitaan mga ganyan po mga development po. Ano? Ngayon po nagbitaw na po si Sir Glenn. Totoo po, alam nyo na po ba na nagbitaw po siya? Alam ko kanina, pero hindi pa kami nakapag-usap ni Mami kung ano din ang kanyang side nito. Pero kung sa akin, actually, this is voluntary in nature. So, malaya ang tao kung siya tutulong o ayaw niya nang tumulong, sa kanya rin. Oh. Sa tingin niyo po, attorney, ano po kayang dahilan kung bakit si Sir Glenn ay voluntary exit sa Maharlika Nation as spokesperson po? Ang nangyari nito, umpisa, ako talaga ang nakontak ni Mr. Pimangco, Kasi Ilorico. nakakagulat po talaga ang naging desisyon niya ngayon. Maraming umiiyak. Talagang ang New Year daw nila ay sobrang lungkot. Paano kami din dito naguguluhan, nagugulat talaga kung bakit, ano kayang dahilan kung bakit bigla-bigla na lang ganun ang desisyon po ni Sir Glenn? Yun nga, as of now, pati kami nagulat din. Bakit ganyan? Dapat sana mayroong communication o kaya I will see personally dito sa amin upang ipaliwanag kung ano-ano ang mga dahilan. Kasi it might be maagapan natin o kaya it's either personal niya yun. So, ang sa amin lang, unang-una, he tells me nga gusto siya sumanib sa Maharlika Nation. Kaya dinala ko siya dito sa Bocas Grande Island. Nag-usap kami sa cellphone. Gusto ko lang linawin na it is not the Maharlika Nation who goes to him, but it is he who goes to Maharlika Nation. Tinanggap namin ng malugod kasi pag makita namin ang tao na may malasakit, then we welcome that. All along the way, mayroong mga feedbacks na medyo hindi maganda o hindi ka nais-nais. At least we give also him a chance. Pero sa nangyari ngayon, siguro sa kanya na yung sariling desisyon o May tamang anong dahilan panahon dyan. talaga noon. Kung ano talaga. Oo. Ang hindi pa kayo sa tingin po namin hindi hindi pa kayo nagkulang kasi nabalita naman namin na yung kaso po niya na hindi siya pwedeng tumapak diyan sa yung persona non grata na tinatawag po na hindi siya pwedeng tumapak diyan sa bahagi ng Surigao City. Ay ito ba ay na-dismiss na? Actually, hindi kaso yon. Ang sanggunian nagawa ng tinatawag na resolution. Resolution po. Correct po. Oo, resolution. Ang resolution noon, nagsasabi na siya ay inisip, naggawa sila ng resolution na siya ay persona non grata dahil sa ang nangyari sa kanyang pagsasalita dyan sa ere. So, nag-react yung mga tao, lalo na sa LGU. Pero, hindi ibig sabihin na final yon. Ito, yung sanggunian letter dated resolution, excerpts from the meeting of the 22nd regular session. Opo. Dated January 6, 2020. Kaya ito yung resolution signed by the Sanggunian members. So, Ngayon, in short, opo, go ahead po. ang nangyari dito, sinabihan ko siya na mag-file ka ng kaso sa kanila. Bakit? Anong pakialam nila
sa iyo na you are an indigenous person and you have the freedom that you are disseminating such information. So harapin natin sila sa korte natin kasi may international tribal court dito. Opo. Na sinabihan ko siya, hindi naman niya tinupad. Kaya ganon. Sana kung sinabihan, kung tinupad niya lang, uuswag yung kaso. At least mayroong tinatawag na legal settlement of that issues. Pero ang nangyari, pinabayaan niya. Tapos, kasi hindi naman siya talaga nakatira dito. Pabalik-balik siya doon sa Tacorong. So in short Yun po, ang- na-dismiss na po yung kaso na yun. Para sa klaro Hindi ng lahat. hindi kaso ito. Hindi pala kaso yan. Resolution. Resolution. In Ito, short, na-dismiss na po yun. Basahin ko yung resolution na. Opo. Mas maganda basahin. Excerpt from the minutes of the 22nd regular session. Present, Honorable Wilberto Dacera, Ilandag, Timkang, Cunato, Cardosa, Mascardo, Cobilan, Goma, Ilandag, absent, Cardosa, and Balbino, President sa Federation. Ito yung resolution nila na nagsabi na siya, now therefore be it resolved as it hereby resolved and motion unanimously made by the present members of the Sangguniang in session assembled to declare as it is hereby declared Mr. Glenn Pimangco Ilorico alias Dato Magsisibya as persona non grata in the municipality of Socorro. Surigao del Norte, signed by the secretary and the presiding officer and approved by the Mayor Galanida. Klaro naman pala. Pero ang ibig sabihin nito, hindi kaso. Ang sabi ko sa kanya, tayo ang mag-file ng case sa kanila. On what grounds? Kasi this is a one side of the coin. How about our side? There is no due process. They are acting only based on the information na lumabas sa ere. Ang problema din, hindi din siya nagtupad. Alangan naman ako ang magkaso na ako pa ang judge. Siya ang magkaso, siya ang plaintiff, then the LGO will be the defendants. Isitol ko sila para patas. At least po nagkaroon po ng malinaw na pahayag po ninyo kaugnay po dyan sa sinasabing yung issue dun sa personal non grata. Mali yun na sinabi na pinabayaan namin siya. Kinukup-kup namin at kaya sinabi nga ni Mami na dito ka lang magtira para safe ka at saka hindi ka sa sarili mo. Siya umuwi kasi. Siyempre, kung malayo ka, na-feel ka homesick at saka you are in fear kasi nag-iisip ka palagi na maraming tao na against sa iyo. So dapat, he will join us here para ma-strengthen siya. Andito siya sa environment sa mga tao na nakakilala at nakakaintindi sa kanya at mayroong maraming magkukup-kup sa kanya. Kumpleto dito mayroon tayong IBM, mayroon tayong ITC at iban pa may school. Dito mga facilities dito, libre siya ng pagkain, libre siya ng bahay dito. Paano po yung mga pamilya niya po? Yung meron ba siyang allowance? Kasi siyempre sinasabi meron din pamilya ng tao na kailangan buhayin, attorney. Kayo ba nagkulang, hindi ba kayo nagkulang dun sa kanyang pangangailangan pagdating sa kanyang pamilya? Tungkol sa pangangailangan, dito sagot ka na sa pangangailangan mo. Kasi dito, voluntary basis, I will give you example. May mga guro dito, they are receiving high salary sa public. Lumabas sila at nagturo dito. They are now teaching more than 5 years to 6 years without any pay. Pero bakit nag-survive sila? Actually dito, sa atin dito, voluntary in nature.
hindi tayo mag-usap dito ng sahod kasi we are working as a family. Kagaya ba ng sa isang family, now after 1 month, pwede ba na ikaw na ama, singilin mo yung mga anak mo ng board and lodging? Tama. Tama po kayo dyan. So, in short po, pwede na po siyang makakaapak po dyan sa isla natin. Just in case, bumalik po Pwede, dyan. hindi siya, actually, Yes, hindi siya tinakwil dito. Siya lang At ang least, voluntarily klaro. umalis dito. Oh, yun. Oo, Pala, Sir so Glenn, nagkahirap-hirap siya doon. Oh, pwede na Oo. pala tayo pong bumalik sa isla, Sir Glenn. O sige, sabay tayo doon. Ang saya. Oo. Oh, di ba? Welcome siya Oh, wala dito. pa ng problema. Oh, Oo. ayun. At least klaro na ng buong mundo ngayon na talagang anytime. Anytime, free pwede na. siyang bumalik sa Free na siya. Oo, boss anytime consent. bumalik siya dito. Actually, to be fair also with Dato Magsisibya, he has done so much with Marlican Nation. Yes, siya talaga ang nakapagbigay in the ng first pangalan. place, nakapagbigay ng pangalan. Marami siyang contribution. Now, on the other hand, kung mayroong mga, sabihin na lang nating mga kamalian, we can talk it privately. We will Pwede naman not do upuan. it in the public. Yes. Yes, upuan. Oo. Yan ang Hindi nga tamang namin proseso. alam bakit na ganyan na. Bakit Oo. nagkakagulo ngayon? Meron bang mga kung ano-ano? Oo. Mayroon ng maraming faction, marami ng mga Yes. division. Sa bagay, in organization like this, that is unexpected. Hindi naman natin masabi na Wala naman talagang talagang perfect. walang... Kanormalan, sabi nga po Oo. ng aming news director. Kanormalan lang po yan mga sa ganyang buhay ng issue. Tao. Talagang may ganun po. Walang perfecto. Natural yan. Oo, natural yan. Attorney, nanonood ngayon sa ating live si Dato Magsisibya, si Sir Glenn Pemangco, no? At ano pong pwede niyong sabihin sa kanya ngayon? Galing sa inyong puso. live. Andito na, Mula sa nakamonitor. Maharlika Nation, nakamonitor po siya. Ang isabi ko lang sa kanya kagabi na pag-usapan namin ni Mami tungkol sa kanya, actually, there is no nothing barred him in going back here. Sinabi nga namin nga ang dahilan dahil siya nagpalayo. Kagaya ba ng kahoy kung ilagay mo sa malayo galing sa apoy, mamamatay yun. Kasi wala siya sa environment na warm o ginaw doon, natural, nag-iisa ka lang. At saka, ang kailangan talaga sa amin dito, close tayo kasi any issue, ang ginawa namin dito, bayanihan, kahit sa issue. Kung may mga issue dito, we will group together to discuss how to attack this problem. And most likely, we are doing it legally kasi mayroon tayong Republic Act 8371 which spells out the rights of the indigenous people. Diyan tayo palagi para hindi tayo lalagpas sa ating mga karapatan. Hindi tayo makaapak ng karapatan ng tao. Ito kasi ang Republic Act 8371 na misunderstood ito ng karamihan. Kasi sa Section 13 nito, may sinasabi na self-governance. Now the state recognizes the inherent right of the self-governance of the indigenous people. Ibig sabihin, there are two kinds of government. First, the political affiliation with the tribe. Second, the political affiliation with the state. Both these political affiliations are recognized under the law. Ang mangyari Tribal kasi, nag-isip ang state na sila lang ang may political organization. Yan ang loob, element ng itong persona non grata. So kung kinig lang siya sa aking advice na he would file a case para malinaw natin yung issue so that the government also will see that you are right, you are talking in accordance with the law. You are not doing against the law. In fact, we are complying what the law said. So, yan ang problema kahit saan dito kasi ang nakita nila, we are creating our own government. That is precisely provided for under Section 13 of Republic Act.
8371 na nagbigay ng karapatan ang mga lumad, binigyan ng karapatan sa pag-organize their own government. Inherent meaning, yung government noon pa sa kaninunuan natin. Oo. Ngayon po, attorney, dahil nga kami po nalulungkot, may mga nababasa ka mga mensahe dito, nagme-message sa amin na nalulungkot sila sa pagbibitaw ni Sir Glenn. Kung anytime po ba kung babalik si Sir Glenn, dahil alam naman natin siguro, ramdam natin na mahal ni Sir Glenn ang Maharlika Nation, at tatanggapin niyo ba siya ng buong-buo pa rin? Sana naman, gusto ko naman talaga bumalik si Sir Glenn. Kung pwede ano naman ba? upuan siguro natin ito, pag-usapan ng Actually, seryoso. dito Ayoko po sa- siyang mawala, dito sa- attorney. Diyos ko. Dito sa Maharlika Nation, 24/7 ang aming pagdarasal sa buong mundo. my Ano pa kaya si Sir Glenn na pupunta dito? Sir Glenn, So, panawagan na po ito siya- ng buong mundo, Sir Glenn. Bumalik ka po talaga sa amin. Please, Oo. Yes. Yun ang tukoy natin, that we have to love one another. In fact, we are doing the global mission. Yes, let's unite para Yeah. magsaksid tayong lahat. Oo. Hindi po kailangan Actually, magwatak-watak. yes, this is a divine government. Remember that. And God teach us to love one another. So, yung mga discrepancy o mga differentiation can be resolved kung upuan lang natin. We will have a Masusol po dialogue. ito. Masusol po ito. That is not a mystery. That is not a problem beyond resolution. Iyon. Proseso That will lang talaga to. Oo. Proseso lang. Yun lang ang... Hindi papayag Gusto ang buong namin mundo na mangyari. mawawala si Sir Glenn. Of course, oo. Talagang pinalakpakan Mga palakpak, attorney, yung mga followers ng Mabuhay Radio Japan, dahil sa sinabi nyo na welcome pa rin si Sir Glenn sa Maharlika Nation. Ito po yun. Oo. Actually, kayo at kami, common tayo sa kay Sir Glenn. Yes po. Actually, malaki ang nagawa niya. Talaga po. Ngayon, kung itimbangin natin ang nagawa niya in behalf sa kanyang mga, sabihin na lang natin, mga shortcomings, lilitaw talaga ang maraming gawa niya na tama. Kaya sa akin, maraming nag-confide sa akin, the way he talks in the air, mayroong mga negative. Sabihin ko na lang sila, you have to analyze. Kasi kung kakain tayo ng isda, hindi natin kainin yung bukog, yung bones ng isda. Yung tinik. Kainin natin yung flesh, yung unod. Yung laman. Magkain tayo ng isda, bukog ang kainin mo. Siyempre, matitinik. sakitan ka. Opo. Matitinig ka, oo. Buto-buto ang mangyari sa iyo. So, kainin mo yung maganda sa lalamunan mo. It's up to you. Kasi mature person tayo eh. We can analyze whatever circumstances or information na ma-receive natin, di ba? Kumbaga may mga pagkukulang man po ang bawat isa, mapupunan pag inupuan at nag-uusap. Yes, Yan. oo. Magiging Hindi maayos po, natin attorney. i-capitalize, oo. Ang mangyari kasi, magkamali ang tao ng isa, yung 99, nalimutan na. Tama po yan. Madalas po doon na talaga siya yan. Mali na magkapital. lahat. Magkamali lang isang beses. Wag Ayun. naman. We have to understand it contextual. I-consider natin lahat-lahat from A to Z. Diyan tayo mag-conclude. So, patas ba? Hindi ba sinasabi na parang mayroon tayong biases o may prejudices? I-open mind natin ang ating pagtingin sa mga bagay na nakalutang sa harapan natin. Ayan po, napakaganda po yung mga sinabi, attorney, at sana nga ang dalangin din at nababasa namin mga mensahe rito, pinababalik, kung maaari, bumalik na si Sir Glenn Lahat talaga. sa Maharlika Nag-request Nation, na bumalik ka sa na, Maharlika sir. Nation, bilang tagapagsalita, kasi nga naman, sabi nga namin, si Sir Glenn talaga ang nagpaingay kung bakit mayroon nakilala ang Maharlika Nation. Yan po ang katotohanan. Aminin naman at hindi po ng Maharlika Nation admitted yan, oo. group na nagbuo nito. Pero si Sir Glenn talaga ang kumbaga kumbaga sa reporter, pumukol ng istorya para maging breaking news. Yan po. Yes, kaya yung para kasing sa side ko, nagiging akong talent scout sa kanya. Nang narinig ko
na ang visa niya sa pagsasalita na magamit sa Marlican Nation, and then he is also willing to see the Marlican Nation. Dinala ko talaga siya dito. Oo, kaya nakita ko na malaki ang tulong niyang ginawa. Ang alam mo naman, along the way, mayroong mga sabihin na lang natin na experiences, but generally, everything is fair, everything is good. Kuwan lang yan. Na ano lang yan sa mga pagpasok ng mga negative issues. Yun. Okay, at least ngayon klaro na po yung about sa pagbibitaw. Siguro naman si Sir Glenn nakamonitor sa atin yung si Sir Glenn. medyo masama yung siyempre naman kung ako po'y anak, medyo may tampo ako sa aking tatay. Kung minsan meron tayong anak po doon na medyo nagtatampo sa atin, di ba? Umaalis siya sandali at umihinga. Ngayon, pagka narinig niya yung paglalambing ng isang ama, sinusuyo, posibleng agad bumalik mawala yung kanyang galit o kaya yung sama ng loob. Naman, actually, isang haligi kami, pag mawala. alam ni Dato Magsisibya, sa relationship namin, walang isang time na nagkasamaan kami ng loob. I advise him, if he will not follow, then okay, let the time tell. Ang sa atin, that hindi naman na maari na hindi din tayo magpalabas ng atin na mga opinion, kasi mahirap naman, parang nag-tolerate tayo. Opo. Ang atin lang diyan na kung mayroong mga problema, kasi ako alam ko talaga yung problema sa struggle ng mga IPs. Isa na yan na mayroong political pressure. So kabisado ko yan. Kaya yung mga mga baguhan, once they will experience na mayroong political pressure, doon talaga magiging Waterloo na yan nila, magiging ng problema na talaga. Pero Sumasakit hindi ang mo yan dibdib ko sa masolve mga comments. sarili mo lang. Magkumpul-kumpul tayo. We have here in the Marlican Nation, we have a College of Law. Kompleto po tayo specializing dyan, customary law. Yes. Oo, Kompleto dito we talaga. have a battery of lawyers. Kaya dito, pinag-aralan talaga ng matindi yung customary law so that we can overcome all objections legally. Yes. Oo. Napakaswerte Ang atin natin lang ngayon. Nakausap Oo. natin si attorney. So, maraming tanong mamaya po, attorney. Kaya kami, expected yan yung mga legal problems. Kaya sabi ni Mami, ikaw sa legal, kung anong problema, ibato namin yan sa iyo. Sabi ko naman, sige, kampante ako dyan, Mami, kasi mayroon tayong battery of lawyers. Yeah. Young, Yan. energetic na mga lawyers from Atuyay. Kahit And sino they have pa. a caliber of Harvard Law School. Law School. Oo. Daig- mas- Kasi dito ang amin na mastery, sabi ko, ang new international obligation natin is to compete with the primary advanced legal schools. Daig Kaya niyo pa ang we have graduate to- ng Harvard University. We are so proud of Kaya you, attorney. sabi ko, yung mga problema na legal, sisiw yan. Ang atin lang na pag-usapan, iproseso lang. We have to hear each other. Ang susunod Kasi naman walang yan, batas. pag-uusap. Oo, walang batas sa mundo na nag-aapi ng isang tao. Equal protection of law. Correct. Yan ang principle ng atin mundo, lalo na sa divine government. We have the freedom. Oo. We have the love that the all people need. Itong mundo na ito na loveless. Dito umaapaw. Walang problema na hindi natin ma-solve when we are together.
Oo. Kaya, Kayo po talagang, attorney, ngayon po narinig namin ang yung tinig kasi siyempre dati naririnig lang naman natin sa Marlica Nation si Sir Glenn. First time natin Ngayon narinig namin para mayroon kaming tatay din na talagang nagpapayo sa amin. Alam naman po natin na talagang abogado yung kausap yung sa natin, abogado, talagang kumbaga yung ama na talagang nagmamahal sa kanyang mga anak, yung tunay na pagmamahal. Oo. Yan po yung aming... kasi all through this year, sa experience ko, ang element ng problema is legal. So, if you misunderstand your rights under the law, yan, magkalintik-lintik na talaga dyan. So, linawin natin ang mga issues. We have to observe due process. Kung ano man ang mga cases, we have to file a case in court. And you have to answer if you have the reason to answer it. Wala If you tayong have no reason- kakatakutan. Kasi meron tayong lahat Oo, ng bakit ano. matakot ka? Oh, Ano diba? bang matakutan mo? Oo, Oo. mayroon tayo lahat mga Kung- legality. Yes. Itong bansa na ito, kumpleto, mayroon tayong bangko na nagtutugon sa financial needs ng tao. Mayroon tayong korte na nagtutugon ng legal needs ng tao. Kung siya inaapi, we are free to complain, to file a complaint. Walang tao na harangan na he has no access to justice. Sa Oo, ganyang kaya- pinagsasabi niyo po, attorney, paano po kaya natin yan ipapatupad sa bansang Maharlika Nation? Yung mga sinasabi niyo na meron tayong sariling bangko, meron tayong kompleto po tayo. Paano po natin, karamihang tanong, paano po natin po ipatutupad po yun? Natutupad na dito ngayon kasi ang G-Zion ngayon is circulating and operating here in Atuyay. Wow, ganun Just pala. imagine, we have a sale sa atin tribal market, 100,000 per day. Wow. Lumubo na ang ating stocks. We have a stocks of more than 500,000. Oo. Yung And there are Atuyay coming po, stocks. attorney, yung Atuyay po, ilan po ang population po dyan? Kung yung sinasabi nyo nagsusurculate More na po or yung less G-Zion. mga 5,000 siguro. 5,000. Dito. Yung 5,000 na yun, nagagamit na po nila yung G-Zion currency. Nagagamit, biro mo, yes, dito, kung may G-Zion ka, you can buy in the convenience store. Any goods what you want is bigas, Ang sarap asukar, naman dyan. lahat. Oo. Yung mga basic needs, attorney. Basic needs, oo. Kaya nangyari dito na ang G-Zion ay na-circulate na at nagamit na dito. At ang mga tao dito, makita mo, halos mag-grocery araw-araw. Oo. Pero Oo, po, mga tao. maisingit lang po. Taliwas po sa mga sinasabi ninyong nag-circulate na yung G-Zion G-Zion. currency. Meron po kaming natatanggap kagabi ba yun? Merong boss? isang nagbigay From Australia na sinasabi niya ay kung mayroon daw isang membro diyan ng o ginagamit ang pangalan ni Sir Glenn para nagsasabi na ipalit yung pera niya sa G-Zion currency. Sa dollar. Dollar. Ngayon, ang sinasabi naman itong OFW na to o migrate na doon sa Australia, ay paano ka naman niya papatulan yung gano'n? Hindi naman daw nagsisirculate pa yung pera, hindi pa pwedeng gamitin. Kumbaga, parang scam that is yung sinasabi. Pinagpintangan po kayong scammer po. Ano pong, natin dyan? That is a lack of update. Hindi niya nasusubaybayan kung Sumari, ano hindi ang niya nangyari. Hindi niya alam. Kaya for her personal knowledge na ang G-Zion dito ay nag-circulate na. Ngayon nga ang Cebu will be starting to have also a tribal market and we are offering the lowest price in town. Kaya ang mangyari dito, lahat ng mga tao doon dudulog sa store na yon dahil nag-offer ng mga lowest price dahil subsidized ng services of the people of Marlica Nation. Now, in relation with the scam, ang scam po, kung mayroong kinuha na pera, pagkatapos hindi binalik. Hindi binalik. Hindi na So, ang pakinabangan. question ko lang dyan, sino ang tao na nagkuha sa pera niya? O sino
ang tao na nagsabi niya na kuhain yung pera niya tapos walang kapakinabang ng nangyari Walang na may gusto ng ganyan. nagiging lugi siya, di ba? Opo, Di ba opo. yung scam na lugi ka, nawalan ka ng pera? Magkano bang pera nawala niya? Yun ang tanong. Wala naman siyang sinasabi pong ganun. Ang sinasabi lang po ay mayroong nagmensahe sa kanya na ibang mga OFW na mini-message na ipalit yung... Hindi ganito yan. Naalala ko na. Kasi kami dito sa Marlica, mayroon kaming tinatawag na daily index of bankruptcy countdown. Binibilang namin ang araw ngayon na we have now 16%. Ang ibig sabihin ng 16%, 16% na ang pag-usad ng Zizayon. So, 84% naman ang fiat money. Every day, nag-increase yan. Magiging 17, 18. Ito naman sa kabila, magiging 80, 70, hanggang masiro. Kaya, while waiting for that day to come, we are giving warning. So, ang warning dyan na kung maari, kung may pira kayo, kahit 15% lang sa pira nyo, i-exchange nyo niyang golden sayon so that when time will come, you have money. May offer pa nga kami na tinatawag na insurance. Say for example, you have 1 million. Ang premium is 10%, 100,000. If you buy or exchange the golden sayon, your 100,000 to golden sayon, when time will come that it will collapse, we will pay you worth 1 million Galing naman. of your money. Ibig sabihin, hindi ka malugi kasi sigurista ang tao, di ba? Opo. Oh, so you buy an insurance like for example your house. Eh masunog yan. Magbili ka ng insurance. Kahit masunog yan, pwede pa ka magtirik ng dalawa out of the proceeds of the insurance. It's like that. Pero this is voluntary in nature. Walang compulsion ito. Yes po. Masama yun maggamit ng word na scam. Yes. Sino bang na-scam? Oh, tama. Kasi I will be his enemy kung yung tao na yan taga rito. Hindi maari yan na magloko tayo ng tao. Pinaghirapan yung pera. Kaya nagpunta nga ng abroad dahil sa kahirapan na isahan mo pa. Ang sa atin, we are helping. We are giving warning because now, January 5, there is already a schedule for international exchange rate and there will be a global currency reset. Imagine that. So there are now movements in the economy that tends to collapse. So we will have some precautionary measures to ensure our funds, yung pinaghirapan natin. I am against those who are scammers, those who are taking money that does not belong to them. Kaya, yung tanong ko lang, Yung attorney kasi yung how much is the money that is taken from her, if ever, if any? Kasi And who take that? Oh, yun. ang Yun, sinasabi kasi dapat attorney sa dito, opinion. yung sinasabi yung time will come. Kumbaga sa marketing procedure o yung may plano ka sa negosyo, may tinatawag na time frame, may time limit. Hanggang kailan may po ba time yun yung sinasabing abutin yung 100%? That will be October next year. Next year. That is the estimated. Kasi 1 year ang transition period. Yes, po. Nag-issue tayo ng executive order na bankruptcy somewhere October. Yung dumaan na October. It will be 1 year, 2021. Kaya ang day-to-day na may index kami dito, nag-countdown kami. So that's why we are giving warning. So, inaalok namin ang offer to those who are willing, but there is no compulsion. If he is willing to exchange his money into golden sayon, not all his money. Kasi depende yan sa tao, sa kanyang paniniwala. Doon Hindi po- man natin
Doon pumapasok yung bayanihan, sinasabi ang attorney, yung sa mga nagtitiwala sa Maharlika Nation, doon pumapasok yung sinasabi niyong bayanihan. Kasi kung ikaw ay merong Yes, bayanihan. Kasi isang ito, libong piso, ibibigay mo, ipapalit mo yung 100 piso mo doon sa G-Sion currency nang sa karon magkaroon ng circulation at magamit at mapakinabangan, bandang huli, yes, mabalik kasi din sa'yo. yung pera mo, mabili mo rin dito. Yes, opo, yan po yung sabihin. Mayroong kaakibat yan. Oo. At hindi lang natin 100% kasi we are growing. But We're still at the later on, process. God willing, because this is God's plan and it is global in nature. Kaya ang siguro I want to quote the biblical story of Jesus Christ to Peter. Opo. Sinabihan niya si Pedro, Peter, do you love me? Yes, Lord, you know that. Feed my sheep. Ngayon, binalik niya ng pangalawa, Peter, do you love me? Parang nasakitan si Pedro, you know, Lord, I love you. Feed my sheep. Ngayon, pangatlo pa, Peter, do you love me? Oh, yes, Lord, you know that. Feed my lambs. Ibig sabihin, yung tatlo, pakainin mo yung bata, yung matanda, at saka yung in between the three groups of person. Na this is global. My question is, can you feed the global economy? Yes. So it needs a heritage gold to back up the divine wealth so that it will be complied upon. Kaya ito na mission ito na malaki masyado. Now, God also is preparing the resources because when God commands, He will do the support needed because God is our good paymaster. Siya ang nagsasahod sa atin. Unang sahod sa atin, buhay pa tayo hanggang ngayon. Hindi tayo namatay sa COVID. Opo. That is a blessing. Pangalawa, He is giving us life everlasting. Imagine that. Just think, how long is everlasting? If you start counting the leaves of the tree and if you finish, you start counting the sands of the sea, that is only the beginning of everlasting. Ano pang sahod na hahanapin mo? Kaya Kami po yung nakakarinig po sa inyo ng word of wisdom, attorney. Dahil hindi lang kaming dito sa studio, kundi yung mga nakikinig sa atin sa iba't ibang sulok ng mundo, mga po natin Pilipino, Kasi- word of wisdom po mula sa Maharlika Nation. kasi alam mo, ang problem ngayon, people have a doctorate in economy and they are running the government. Pero what happened to the government? Tama po yan. See? Napakarami So po mga that- PhD, Oh. mga sinasabi mga... Sa Wharton. Yes, University, Harvard. Pero anong nangyari sa mundo? correct po. Ngayon, I have a acronym, if you may. This is GCLIP. G means Golden Zion. Golden Zion, I quote from Matthew 6:33, "But seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you." Yes. Anong ibig sabihin? Unahin natin ang kingdom of God. And that kingdom of God is Maharlika. The people, yes. And that all these things is the Golden Zion because this is spiritual money. This kind of money cannot be spent for evil. So, ang Cebu matapos, ang sugal matapos. It will only be spent for the need. Like Mahatma Gandhi said, the world can supply man's need, but it cannot supply man's greed. So, the first and foremost in all planning, you have to be morally upright if you want to serve the fellow man. Second, C, that is census. Ang lahat ng tao ay bibilangin mo. What is the population? Like for example, in the Philippines, 100 million plus ang tao. 108 po. So, ang rate ko dyan sa bigas lang, 1 kilo per day. So, kung 100
million, that is 100 million kilos per day. Ang tanong, saan ka pera niyan? Ibili niyan lahat. Oh. So that nga you can cater that, you have to build tribal markets at a very lowest price. Kasi ang nangyari dito ngayon, maraming middleman. Kaya ang presyo tumataas. Like for example, sugar. Sugar in Malaysia is cheaper than sugar in the Philippines. Pero ang nakakalungkot, ang Malaysia nagkuha ng sugar dito sa atin. Bakit yan? Because of so many people who are doing business. Patong ng patong. Walang magsakripisyo. Kami dito, ang aming sahod, tinapal namin, we subsidize, binigay namin sa tao, kaya ang presyo namin mababa, magawa niyan ng mga tao sa nagnegosyo. Sa atin, hindi negosyo, serbisyo. And we are happy for that. Sa amin, mabuhay lang kami. Enough na yan. Makasilbi kami sa aming mga neighboring countries or anybody else. So, next of C is L. That is what we call the G Zion first, second is the census, L is lower price, E is that is what we call equitable distribution. Ibig sabihin, walang tao na kalimutan. Kung ang population is 100 million, 100 million. Walang makulang. Magkakaroon lahat. Oo, magkaroon lahat. This is the measure that it reaches even you. Ang mangyari ngayon, we are just, may earmark lang na 100 million para sa farmers. Ang farmer nakatanggap ba? Yun ang mahirap. Dapat, yung tinatawag natin na realistic. Kung ano ang what is due to anybody, matanggap niya. Kaya may individual accounts tayo. At saka yung pera natin, sobra-sobra. Pagkatapos, yung P, that is production development. Of course, we have also to produce. We have to cultivate our farms. We have to develop our services and goods. Those goods that are appropriate, yung mga environmental friendly na industries. And then, last is the sustainability. That it will sustain Yan ang all importante throughout po sa the generations. isang government, yung sustainability na tinatawag po. Pinapag-aralan po yan sa mga matataas na uri ng pag-aaral. Kaya, alagaan natin ang ating environment, lalo na sa natural resources. Yan ang importante Hindi po natin lapastangin kasi mauubos yan. Saan naman ang mga puno, saan naman ang mga pagkain natin, vegetation and all these things nga eco-balance. Kaya if these things are done with a leader that is morally upright, that is God-fearing people, then that is divine government. That is the wishes of God to feed my people. Ngayon, ang dami na matay sa gutom, ang dami ding tao na sobra ang pagkain. Bakit yan? Imbalance. Imbalance. Hindi equal. So, we are there to equalize. Magiging tayong instrument of love. Attorney, Tapusin na excuse me natin po. yung... Andito, may basahin lang ako isa. Ipapaabot po sa inyo. Ito ay mula po mensahe kay Andy Santa Maria. Sir, paano po mapapalitan ang G Zion? Taga Luzon po ako. Sana magkaroon din dito sa Luzon ng maraming nangangailangan po dito. Paano daw po mapapalitan ang G Zion? Yan, eventually, kasi ito, mayroon kaming time frame nito na mag-expand talaga. So, hintay lang kayo dyan, then just make some, ang advice ko talaga, while we are waiting, we have to be innovative. We have to occupy or we have to make things happen, not waiting things to happen. Kaya, if you are an organization there, you build up tribal market. That is the best
Let's do it. Oo. Kasi, ang mangyari dito, may cooperative. Kasi ang cooperativism, the founder of this is Dr. Jose Rizal since January 1, 1895. Siya ang nag-create ng tinatawag na tribal market na ang mga farmers makabili ng mga commodities in a lower price. At saka mabinta nila ang kanilang products without going to middlemen. So may good price sila na mabuhay talaga ang mga magsasaka. So ang masabi ko lang, you introduce a market so that the golden scion will be used in that market. Hindi kayo magtanggap ng pesos or dollars. You have to accept only G-Scion. So G-Scion magkaroon kayo, magkaroon kayo ng money exchange. Yun ang sinasabi na money exchange. Yun. Halimbawa So po, that- meron akong isang 10,000 yen at pupunta example pa ako po. dyan sa lugar po ninyo sa Atuyay. Bago ko po makabili ng produkto po ng Maharlika Nation, ipapalit ko po yung pera ko na galing Japan sa currency ng G-Scion currency upang sa ganun po ba makabili ako ng produkto ng Maharlika Nation. Yes, Yan. of course. Just like what happening today. Di ba? Dapat Kung pala pupunta magkaroon yan, dyan ng na- money exchange. Dapat po talaga tayo Yes, magkaroon may ng money exchange talaga kasi so that there will be a substitute or so that your money will be used. Yes. Kagaya ba ngayon? Para Nasa may Japan mapuntahan kayo. sila. Pwede ba magbili ako dyan na piso ang dalhin ko? Di ba hindi? Hindi po pwede. Palitan ko muna. That mapalit is mo a na, common concept. Ipalitan mo na. So, dapat talaga magkaroon tayo ng money exchanger. Parang ganun ang Yes, kaya yun na misunderstood lang yung money exchanger ba? Yeah. Ang money exchanger is one way to circulate the money, di ba? That is the way. Oh. Walang iba po. That is From the only link OFW. needed. Pupunta sila ng saan ko po, halimbawa mayroon akong dollar, any kinds of Oo. dollar, saan ko po papalitan to? So, Oo. dapat may magtuturay doon po sa money exchange ng G-Zion. At least merong, Yes, dapat sa merong G-Scion, exactly, lalo dapat na sa ganun. tribal market. Meron pang So, isang ang tribal market, makabili na ka doon kasi doon mayroong money exchanger. Doon mo Naklaro, dalhin no? yung pera mo in dollars or in pesos, papalitan mo. Dito sa amin, mayroon tayong chiki ang aming ibigay. Mayroon din tayong giso. That is equivalent to piso. Giso. Yun lang ang dalhin mo. Doon na ibigay mo sa teller or sa cashier. So makuha mo na yung goods mo na bibilhin. Kasi understood na yan. Oo. Dapat very pala talaga convenient. magtulungan tayo para ma-circulate po Magtulungan tayo Hindi para po yan- ma-circulate. Yes, Oo, hindi hindi po yan pwede iasa lang. Na kayo lang po dyan. Asa lang. Oo. We Naintindihan ko have na to po take ngayon. responsibility. If we want to circulate, it's up to us. We make ways and means. God has given us wisdom. Why the peso? Why the dollar circulated? Because they have a market. Yes. They receive that in market. Kagaya ng pupunta ka ng casino, di ba token yung Token ba? gasto Pabalik niya? ko pa ng token. Pareho ganun. Nagkakasino ako dati. Alam ko yun. Pareha yan. Ganyan yun. That is exactly what the Maharlika Nation did. They are exchanging. How to circulate the money. Kaya sa pag-exchange, walang lugi. Bakit nalugi ka sa exchange? Anong lugi mo dyan? Na mayroon mang market, mabili mo man doon. Yan po yun. Nandun na po tayo sa circulation ng money na ipaliwanag nyo ng malinaw, attorney. Napakasimple lang naman, di ba? Napakasimple. Ngayon po, sabi nyo dyan sa Atuyay, marami na kayong nagsisirculate na yung pera, nabubuo na yung Maharlika Nation. Ngayon po, kung ako yung isang ako'y Ilocano, pupunta po ako dyan sa Atuyay at gusto kong tumira po dyan, welcome ba ang mga katulad po namin na hindi naman taga dyan upang sumali po sa Maharlika Nation? Actually, once this project, because we are building here a city, ito na city na ito, lahat ng bansa. Kasi dito, ang future na United Nations ilagay dito, may housing sa lahat ng bansa. Japanese, Chinese, or any. Lalo na sa Ilocano at sa mga sa atin lang dito. Oo, lahat. Kasi God is not respecter of persons. Any person to that matter. Wala tayong tanggihan dito. Yung atin lang dito, of course,
you have to follow the rules. Di ba nang pumunta tayo ng ibang bansa, may tinatawag na PDOS, Opo, oo. Pre-Departure Orientation Seminar. Oh, so you have to know the law to the recipient country that you are going to. Yes. Kasi kung hindi ka ma-orient dyan, mamatay ka doon, magkamali ka. And the culture of the country. Yung kultura The po ng... culture of the country. Yes. Kasi ang mangyari doon, i-deport ka Oo. because you are violating their laws. Yes. So ganito din, we have building God's city and you have to be acquainted with God's laws. Oh, hindi po pwede ito na pagpunta ng tao dito, gagawin siya ng gusto niya. Hindi yan. Ngayon po, attorney, Kasi, kapag nabuo yung Maharlika Nation na itatag, darating ang panahon na itatag yung Maharlika Nation, may sariling bansa, ang Maharlika Nation. Ngayon po, ano bang kung sa Pilipinas, Republic of the Philippines, ay meron tayong presidente, vice-presidente, ano naman po ang tawag dyan sa mamumuno, dyan sa Maharlika Nation? ang dito sa atin, we are considering only head of the nation. Head of the nation. Head of the nation. Ano pong Because requirements in the first place, nung head of the nation? Anong pinaka... ang pinaka-requirements yung karakter mo. Karakter. Puso. Puso. Yung puso mo na parang mamon na maka-absorb ng lahat ng mga kahirapan sa buong mundo because this is global. You have to love anybody regardless of sex, creed, culture. Yes. Yun ang atin na first and foremost. Kasi itong mangyari na mission na ito, kung wala kang puso na malaki masyado, ay nako, wag na lang. Hindi ka pwede. Kasi dito, ang puso ang mag-iral. Ang puso na ang magsalita. Kasi karamihan ng tao ay naghiganti dahil kulang sa Pera. pera at saka pag-ibig. Pag-ibig Walang lang talaga. umiibig sa kanila. Love at pera. Kaya ito, both, Yes. it is supplied by Maharlika Nation. Kung ganun pala po kaganda ang mga programa ng Maharlika Nation, baka po dudumugin po tayo ng buong mundo. Gusto na nilang magpamiyembro ay punta na po tayo sa Maharlika. Makokontrol ba ng Maharlika Nation yung Makokontrol ba ganong yun? karami Sobrang dami po. na sasali o Halimbawa. makikita? Actually, ang mangyari dito, expansion ang ginagawa. So, ang mangyari doon, mayroon din silang sarili. Kagaya ba ng, just imagine the tribes of Indian tribes. May nakausap ako na apo ni tinatawag ng Indian tribal chieftain na yung nakita mo yung salida noon na Caster. Yes po, yung... yung kontra niya, sino ba yun? Nakalimutan ko. Na Indian. Yan po ba yung istorya ng... Sitting Bull, si Sitting Bull pala. Si Sitting Bull, ang apo niya, nakausap ko. Anong sabi niya? Ang coverage ng Indian from Canada to South America, biruin mo yan. India to Bakit South sila? America po. From Canada. Canada, US, tapos South America. Mag-travel sila. Kahit sila maratingan sila ng gabi dyan sa airport, doon sa mga railway, mag-travel sila just to visit sa tribal chieftains. Bakit? Ang tanong, bakit na-control dyan? Ang lawak noon from Canada, whole America and South America, bakit na-control? Why? Because every village has a tribal chieftain. Just like every family has a father, di ba? Tama. May Ano matutuluyan. hindi makontrol dyan? Kasi kanya, may matuluyan. Kanya-kanya man. They are only one in their political affiliation, Opo. in their culture. But they have different tribes, different families. Di ba? Bakit hindi ma-unite itong mundo na ito? Dahil Na-unite ng Indian. dahil sa magandang pamamahala rin po yan ang isa po ng susi po dyan. Kaya tayo, very sensitive tayo ng mga problema ng kamalian. Kasi dyan tayo, yun ang forte natin. We are there to solve problems. We are not adding problem to the problem, but we are solving problem. Yes. So,
upuan natin, we have a dialogue, constant communication. Ano pang problema dyan? Pera, sobra-sobra pera natin. Oo, sobra. Pagmahal, nako. Kung mahal lang ang hinahanap nyo, punta kayo ng Maharlika. Mapagmahal ito. Yan. Hindi ito we are not uprising using violence and Yes. making wars. Kasi We are po, making love. Pag nabuo pa yung Maharlika Nation, kapag merong ang pamamahala ay punong-puno ng pag-ibig, siguro yung peace order na laging kailangan ng isang bansa wala ay na yun, wala na yun. Hindi na kailangan pang Wala na, we will declare peace to the world. Yes. Ay, ang ganda. Peace Parang to the gusto ko world. nang mangyari yan. Attorney, Oh, kung pwede. bakit mag-away tayo? Ano bang Dalihan dahilan nga natin. mag-away tayo? Oo. Gusto na natin. Tama na yun. Ano na Ang dami ng tao na namatay. Oo. Oo. Ayaw ko na sa earth. Napakasarap naman na mabuo sana yung Maharlika Nation na yan kasi kayo, galing po sa inyong mga bibig, yung mga paliwanag na yung Maharlika Nation pala na hindi alam nung nakakarami nating OFW. Marami pang hindi alam. Marami At saka pang hindi na, naniniwala. talaga, kailangan talaga, Oo, attorney, ang na dami meron pa talaga. nagpapaliwanag talaga. Ito, ang program natin ay limited masyado, kaya inaano ko lang, generalize, pero marami pang details nito. Yes po. Because as we go along the way, this is a continuing education. We will Yes, po. know really. Yes. Because time will come, mayroon tayong, we have 1,000 years to spend each other. Pero mo yung 4-7, I will introduce to you the 4-7. Ang first 7 is 1 week. Verse 7. Diba? Opo. Verse 7, 1 week. God created the heaven and the earth. Yes. And in the 7th day, nagpahinga siya. Second 7 is the 70 years. Ang tao, kung ayaw siya magpahinga, dahil busy siya masyado, if he cannot finish the work will finish him. Only until 70 years. 70 Di ba? years, yes. Pahinga ka talaga. Ang galing. Another is Palakpakan. 700 years. Ang 700 years is from 1225 to 1925. What happened in 1225? 1225 is the time of Maricodo. That is the old Maharlika Nation. Ang Maharlika kasi, ang sakop nito, it includes Hong Kong, Guam, and even Hawaii. Yun ang old Maharlikan. And the Philippines, and the Sabah. Now ngayon, from 1225 until 1565, when Legazpi came to the Philippines, he changed the name of Maharlika Nation into Philippines. Kaya Philippines na tayo. But on 1925, mayroong kolorom defending dito sa Pamusaingan, the fight against the colonial America. Kaya nabalik ang Maharlikan Nation in the leadership of Albino Tarok. So from 1225 from 1225 to 1925, that is 700 years. Another, the fourth 7 is 7,000. From the creation until year 2000, that is 6,000. Diba? Talagang... Kaya may 4,000 man sa BC. Tapos 1,000 tayo at 2,000, di 6,000. Pagpasok ng January 1, 2001, kumuha na sa ika-7th millennium, di ba? Yun na ang umpisa ng 7,000 years. Can you follow? Yes po, yes po. Medyo kumbaga bilangan po talagang mahirap intindihin. Bilangan tayo. Bakit hindi tayo magbilang? Ngayon, Talo talaga yung sabi na mayroon tayong tinatawag na 1,000 years of a rest and recreation life. Diba? Ngayon, we have now in the 20th year of that 1,000. Diba? Pumasok na tayo. We ought to have a peaceful life now. Pero, remember, you cannot be peaceful when your stomach is hungry, di ba? Correct. Yes po, yes Ay, po. nako po. Oo, kaya na abroad kayo. Yes, tama. Alam mo, yung pangarap ko noon, mag-abroad din. Pero hindi lang na swertehan. Kayo, maswerte kayo. Pero because you are... Nandyan ka na lang. Oo. Ngayon, ang sabi dito,
you cannot rest when your stomach is empty kasi may tatlo kang na kalaban, that is pamahaw, paniudto at saka panihapon. Hindi- tama. hindi- You cannot hide. Sabi nga, attorney, hindi ka Kaya makatulog unahin pag gutom. Ang taong gutom daw, hindi makatulog. pag po. gutom. Hindi talaga makakonsentrate. Ngayon, hindi ka concentrate. So that you can concentrate and you will be happy, you will not worry. There is a spiritual money Yes. that will subsidize all what people needed. Di ba? So, dahil dyan, kung atin mag-cooperate tayo dito, we can have a peaceful life. We can rest from all our cares. Cooperation is the key. Cooperation is now starting. So, hope that it will proceed all along the way until forever. So, yun lang ang maisabi ko na this is God's will. This is God's doing. God said that we will rest. We will come into rest. That's why Paul in Hebrews 4, verse 4, he says, there is a place that we have find rest. And we will go back to that place to rest again. Kami dito, naniwala kami, itong Bukas Grande is the set of Garden of Eden. Because the technical description of Garden of Eden, it is in the east. Second, it is in the river Pison. Because there are 4 rivers in the garden. One of that is Pison. Regarding sa And Pison, yes, Garden sa Marlica, Garden of Eden. Itong tinatawag na Pison, it is now the Pacific Ocean. So we are facing Pacific Ocean. And there is gold, bdellium, and onyx. That is the 3 precious stones that is present in this place. So this is the place in which we can rest. And this is the place what Paul is referring to in Hebrews. He was speaking in the Middle East and he is pointing to that place. Ibig sabihin, malayo sa kanya. Na kayo, you can enter into rest. Kasi pagod na tayo sa mga kahirapan sa mundo. Tama po. Pagod na tayo sa gera. Pagod na tayo sa gutom. Pagod na tayo sa sakit. Sa karahasan. Dapat pahinga tayo. Oo. May bago na naman pong darating. Ito na ang pagkakataon. Oo, magsama-sama na tayo dito at saka magkaroon tayo ng maligaya at mahabang buhay. Alam niyo, attorney, napakakulang yung oras natin. Siguro sa ibang pagkakataon, ibalik Oo, natin. sige. Palagay ko, attorney, ganito na lang kami naisip Hindi, namin. meron lang akong itatanong saglit kay attorney. Attorney, paano po namin malalaman na kasi marami pong nag-claim ngayon na sila po ang original Maharlika Nation. Paano po namin malalaman na ito pong isang Maharlikang Nation ito ay legit po? Kasi marami pong naglalabasan po ngayon na sila daw po ang totoong tunay na. Paano namin po malalaman yan po? Very simple. Yung sinabi ko lang yung G-clip. Golden Zion, they are seeking first the kingdom of God and His righteousness. And then, mayroon silang census, mayroon silang low price, ibig sabihin may tribal market sila na ang tao na mahirap makabili doon. Mayroon silang tinatawag na equitable distribution, walang pilian, lahat makatanggap. Nandoon na yan lahat. Halimbawa, meron din silang ganun po. So, ang kulang na lang nila po O di, wala kasama silang tayo. G-Zion. Wala silang G-Zion. Yun problema. Yan ang problema. Kasi kung Ayan, kung tandaan mag-maintain yung mga ka OFWs. ngayon ng pera na payat money, nako, nakatakot dahil ngayon stimulus na ngayon ang pera ngayon. Ibig sabihin, that is emergency aid. Kumbaga sa sakit, band-aid lang yan. Hindi lunas yan. Ano naman po yung tinatawag po, Ator, na narinig namin, Oferian Maharlikan? Ano pong diferensya po ng Oferian at saka Maharlikan Nation? Ang Oferian at saka Maharlikan, they are the same. Kasi ang land of Ofer is the land of gold. Ang Maharlikan is the kingdom of God. So same. Kung baga sa, the same pace lang yan. Same but different organization po ang nangyayari dyan ngayon. Yes. Paano po sa yan? akin, I'm not particular with organization. We can make any organization as much as we can, just as long we are doing the will of God. Okay. Yun nga ang Yun ang expansion, pala eh. yun ang sagot ng tanong mo kanina na ma-control ba natin? Sige, gawa kayo Ayun. gawa ng organisasyon. Okay, Ang go. dami nangungopia Pero po. question, Ang dami nangungopia. kopya ng kopya. Kami Kopya kayo. ang tunay Pero na ang Maharlika, question may lang dyan,
mahirap na yan kung ganyan kasi it will divide. Ang sa atin, we have to complement and supplement. Hindi tayo mag-away. Yun. Oo, kasi malaki itong mundo. Itong mundo na ito ay pag-aari ng Panginoong Diyos. Yan nagawa nito. If you fight against God, you go to Pluto. Pero ang Pluto sa God pa rin yun. Saan ka pupunta? Sobrang lamig doon. Oh. Mamatay tayo doon. Oo. Kaya, this is a land, this is a general welfare for all people. Hindi tayo magpatayan sa lupa. Hindi tayo magpatayan Magmahalan sa na lang kasi organisasyon. tayo. Oo. Magmahalan, oo. Kailangan natin ngayon ang malalaking puso. Ikumpul-kumpul natin. Sige po, attorney. Basta kami po dito sa Japan, sisikapin po namin na makausap namin one of other, mostly yung mga kilalang company po. Try namin pong kakausapin na change ng Very parang good. barter. Salamat. At saka attorney, bigyan natin Naintindihan. direct. Natutuwa tayo at narinig natin ang tinig ni attorney Leon. Kaugnay pa rin dito sa Maharlika. Ang dami nating natutunan. Word of wisdom. Kumbaga yung mga hindi natin masyadong nababasa sa mga libro, yung mga ito nalaman natin sa kanya at ibabalik natin sa ibang. Kakaiba. Siguro bigyan natin ng programa yung Bigyan ka namin ng oras po dito, attorney. Kasi maraming maniniwala kasi pag kayo po sige, magsasalita. just let me know if I have time. Isisend po natin. At ang isang wish natin dito, isip lang, attorney, ay bukod pa sa inyo, napakagaling niyo pong maging Ang galing niyo, no? spokesperson, nakapagsalita rin ng Maharlika Nation. Talaga namang punong-puno. Kung yung anak po ninyo na si Sir Glenn, magaling din magsalita. Ang tatay, ganun din. Mana yan sa akin. Anak niya ni Sir Benny. So, natural lang yun may tambak. Yan. Tampo lang yun. Siyempre. Kaya nga binipilit namin sana, ang dalangin namin sana dito sa Mabuhay Radio Japan, na kaibigan naman ng Maharlika Nation talaga mula sa pulpa, maibalik at magkaroon ng pagkaunawaan kay Sir Glenn. Siguro konting tapik lang. Gusto kong masaya. Konting Gusto yakap kong lang, bumalik konting talaga si Sir Glenn. baka babalik si Sir Glenn ha? Gusto ko talagang bahala na basta. Bumalik ka talaga Kasi ng mapilga. mayroon siyang mayroon siyang connection talaga sa atin lahat. Yun. Kaya missing link yan kung hindi siya makonect. Maraming Kung baka parang haligi po. maraming Kulang na malupay-pay. tayo. Oh, yes. Pa pwede. Okay. Bumalik hindi ipagdasal talaga natin na magbago po yung Kaya puso ipagdasal at yun utak ni ng Sir atin. Glenn. Yan, Oo. oo. Siguro nasabi nga ni attorney kanina 24 oras yun na nagdadasal doon sa Atuyay sa Maharlika Nation. Kasama sa panalangin nila. Sinasali namin yan sa dasal. Yan, yan po ang importante talaga. Maraming magawa sa dasal. Yan po. All Naniniwala things are ako dyan. possible with God and with prayer. Oo. Okay, wala ka namang tanong. Direk? Parang kasi doon mismo siya sa Atoyay ngayon. Ayan, Namimiss ko po kayo dyan sa isla. Sana po one of these days na makapunta po kami dyan at mas maganda talaga pag personal Tapos lagyan natin ng Mabuhay Atoyay Radio television dyan sa isla niyo, sa side niyo po. Madali lang po. Naligaya kami sa talagang inyong pagsisikap na tinutulungan nyo ang Maharlika Nation. Yes And, po. Maganda God will naman kasi bless ang you. goal. Oo. Kasi napakasarap yung napakinggan po namin sa inyo, yung mga nanonood sa amin dito sa Mabuhay Radio, marami dyan, mga Maharlikans, at nagkaroon po ngayon ng linaw kung ano pala yung yung ititindig ng Maharlika Nation, ano pa talaga yung objective ng Maharlika Nation. Yung po ang napakahalaga, napakalinaw pong intindihin. Yan. Nagkaroon ng linaw ngayon, Kaya pumapalakpak ngayon yung mga nanonood sa atin. From Harvard yan, tumapapalakpak. Alam mo ba, boss partner, yung hindi pa natin nakakausap si attorney kanina, mukhang mabigat yung dibdib Kasi may kunting hindi pagkakaunawaan between Sir Glenn and with the Maharlika Nation. So ngayon na nakakausap natin si attorney Leon Kilat, mukhang gumaan yung dibdib. Gumaan. Nawala. Lalo na Nawala ako. Parang yung bigat, pangamba. talagang biglang gumaan ngayon. May power talaga to si attorney Leon Kilat Yes. Sa Nagkakaroon awa ng ng Diyos, peace. ang atin naman na objective talaga, we have to reconcile all differentiation kasi ang ating kalaban ay kusang gusto watak-watakin tayo. Yeah, we have to counter that attack. Di tayo Kasi magpapekto doon. Yes, at the expense of our members, sayang naman, lalo na yung mga players talaga nga bigay lakas sa ating samahan. So,
we have to protect each other. Yun lang. Oh. Kasi sa sunod na araw po, magsasalita po sa amin dito si Sir Glenn. Medyo. pag very ganyan. good. Pagkatapos niya po, syempre, ang Para attorney namang po na magsasalita. pag nagsalita siya rito, sasabihin niya sa amin, in-announce yun dito sa Mabuhay Radio na ako'y babalik na muli bilang spokesperson ng Maharlika Nation. Sir Glenn, asahan natin Yeah. yan. Sana naman. Kasi Yeah. nag-usap kami kanina, magsasalita din daw po siya dito. Okay. One of these days. Okay, Abangan na lang po. last word, attorney, para sa mga Maharlika Nation supporters all over the world. Go ahead po. Salamat sa pagkikinig sa lahat ng ating mga supporters. Ang ninais ko lang na magkaisa tayo. Kasi kung magkaisa tayo, walang problema na hindi natin malutasan, walang gawain na hindi natin matapos. Mhm. We have to do this in the glory of God. Opo. And have a good day to everyone. Until next broadcast. Ano na po Sige. tayo dito, attorney, bibigyan po namin kayo ng kaukulang segment talagang para solo po talagang ikaw. Mas maganda talaga yung attorney ang magsasalita. Sige. Actually, yun naman ang gusto ko. Yeah. Para maintindihan share ng lahat. sa ating... Oo. Kasi Oo. marami pa pong hindi nakakaintindi kung ano ba talaga yung Maharlika Nation. Maharlika Ano ba yung Nation? G-Zion currency? Marami Marami. nagtatanong sa amin. Ano po nagtatanong sa yung... amin, ano Oo, ba yan, kayo, oh. Grace? Hindi, baliw ba kayo? Hypnotize ba kayo? Ano, hindi ko na pinapansin yung mga Maraming ganun po talaga. Oo. normal. Ayan. Marami. Kaya ang tayo, what we are doing is right, and then doon tayo mag-group sa nakakaintindi sa atin. Yes, Kasi wala namang pong pilitan. Parang, walang pilitan. So anyway, maraming salamat po sa binigay niyong oras niyo po sa Salamat amin din po. sa Attorney Leon Kilat po. inyo. Oo. Mabuhay po. Salamat sa Mabuhay time. po ang Maharlika mabuhay Nation, din attorney. kayo. God bless. Regards po sa mga... Ingat kayo. Okay. Salamat. Ayan. Maraming salamat. Yan po si Happy attorney. New Year. Happy New Year po. God bless po. Mabuhay po ang Maharlika Nation. Mabuhay po Regards tayong po kay lahat. Mami Buhay ang Lucy, Maharlika. lahat na. Sige. Sabihin ko lang. Yan, napakinggan po natin si Attorney Leon Kilat, ang isa sa mga, siyempre, taga Maharlika Nation. Hindi pa natin sinabing pwedeng takapagsalita kasi nandyan pa si Sir Glenn. Sir Glenn Femenco na hindi mawawala yan. Hindi po, Ngayon, hindi talaga at papayag. nagkaroon po ng linaw po ngayon. Yung mga nagkaroon pa kayo ng linaw, mga kababayan, nagkaroon ka ng linaw doon sa Maharlika Nation na napakalinaw na intindihin Ang linaw, yung mga paliwanag napaliwanag. ni Attorney Leon Kilat. Sabi nga natin, iba talaga pag mayroon nagpapaliwanag kapag mayroon mga ganyang issue. Pakinggan muna natin isang awitin ng ito isa bilang ako ay isang Pilipino, isang Maharlikano, Maharlikana. Ngayon po ay December 30, so the anniversary of Rizal's 1896 execution at Bagong Bayan. Now ang tinatawag na yun ay dating Bagong Bayan, now is Rizal Park na. Yeah. Right, boss? Sa Luneta. Salone. Anong nangyari kay Dr. Jose Rizal noong December 30? Sa ating pagbabalik, i-play mo muna yung isang play muna natin. ako isang Pilipino. Kasi para ngayon yung anniversary Rizal ngayon. Day ngayon, Rizal Day. At sineselebrate sa ating bansang Pilipinas, hindi lang sa Pilipinas, kundi sa iba't ibang dako ng daigdig na kahit saan ng sulok ng bansa ay merong estatwa ang ating bayaning si Dr. Jose Rizal. Yan po yun. Para po sa ating bayani, dakilang Dr. Jose Rizal, para po sa ating lahat ito po. Yan. Standby lamang ha. Babasahin namin ang inyong mga komento. Ako ay Pilipino, ang dugo'y maharlika. Likas sa aking puso at hikain kay kanda. Sa Pilipinas na aking bayan, lantay na perlas ng silanganan, wari na tipo ng kayamanan ng may kapal.
mabuti lang laan sa aki katutubo ang maging mapagmahal. Ako ay Pilipino, ako ay Pilipino, isang bansa, isang diwa ang minimithi ko. Sa bayang lungkot bandila, laan buhay ko't diwa. Ako ay Pilipino, Pilipinong totoo. Ako ay Pilipino, ako ay Pilipino, taas noo kahit kanino, ang Pilipino ay ako. Mabuhay tayong mga Pilipino, mabuhay ang mga Maharlikano, mabuhay ang mga Maharlikana. Ha? Ang oras po dito sa Japan ay 41 minutes makalipas ang alas 4 ng hapon at kasama natin si Love Grace Gracias, ating news director ng Mabuhay Radio Japan, at kanina nakapanayam natin si Attorney Leon Kilat ng Maharlika Nation at nilinaw niya yung mga naglalabasang issue at binigyan tayo ng mga paliwanag kaugnay pa rin kung ano talaga yung tindig ng mabuhay tuloy ng Maharlika Nation, ha? At sinasabi rin na welcome pa rin si Sir Glenn Pamangco, ang si Dato magsisibya sa Maharlika Nation bilang tagapagsalita. Yan ang pong ating narinig. At sa mga susunod na mga programa ay sisikapin natin makausap lagi ang mga taga Maharlika Nation nang sa ganun ay magkaroon ng paliwanag at maihiyag nila yung talagang layunin ng Maharlika Nation. At nakita natin kanina na napakaganda yung ang objective ng Maharlika Nation pala, no? At doon pala nagsisirculate na pala yung G-Sion currency. Without knowing ng lahat. Yun ang hindi natin nalalaman. Kaya ang mas mabuti talaga direct yung nagkakaroon ng paliwanag yung mga kinaukulan mula doon sa Maharlika Nation, ha? Nang sa kanon yung mga nalalabuhan, yung mga hindi malinaw sa kanilang kaisipan, yung mga ganong issue ay nagkakaroon ng linaw mula doon sa mga tagapagsalita. Iba pa rin talaga. Sa mga attorney ang kinakausap at saka talagang direkta mula sa Maharlika Nation yung ating naririnig na lumalabas sa kanilang bibig. Yan po yan on the record. Kumbaga sa korte, on the record po yan. Hindi pwede, wala pong kasinungalingan po yan, ha? Yan. Basahin natin mamaya direct yung mga nanonood sa atin. Sa sobrang dami, hindi na po talaga maisa-isa. At least malinaw naman po sa kanilang lahat na talagang klaro po. At kung may mga tanong pa po kayo dyan, meron naman, pwede namang makakomment po kayo dyan sa comment section. At malay mo, pag magkaroon kami ng time, masasagot po namin yan dyan, dahan-dahan, paminsan-minsan. Yan, si Sir Glenn, sa sunod, makakapanayam natin direct sa si Sir Glenn Pamangco. At yung sinasabi ni Ate Angeline nagkaroon na ng kasagutan. At dun sa mali mga sinasabing kaugnay sa malabong pangunawa dun sa G-Sion currency. Ha? Siguro para magkaroon pa talaga lalo ng linaw, makakausap natin si Sir Glenn. Si Sir Glenn, ha? Hindi natin si Sir Glenn, nagpapasalamat tayo kay Sir Glenn unang-una. Naging kaibigan natin yan dahil nga mula nung isang taon na natin kaibigan si Sir Glenn. Kung matatandaan mo, December din tayo nagsimula. January tayo nagpuputok ng Mabuhay Radio kasama si Sir Glenn at doon tayo nagsisimula noon at nakapanayam natin at pinaliwanag kung bakit merong Maharlika Nation na ngayon nagkakaroon ng kalituhan pa rin. Pero kanina narinig natin si Attorney Leon Kilat na talaga napakahusay. At ang matindi pa sabi nga, sa gobyerno talaga may mga nakapesto dyan ng mga PSD pa. Pero hanggang ngayon magulo pa rin yung pamamahala nila. Wala namang kakaroon ng mga pagtaas ng ekonomiya, gaganda ng ekonomiya. Pero sa kabila ng mga nakapesto dyan ng mga PSD, nag-aral pa yung mga sa ibang bansa, mga sinatawag na Harvard na pinagmamalaki nila. Pero kung papansinin nyo po, wala namang nangyayari sa ating bansang Pilipinas. Kaya siguro ang Maharlika Nation, kapag ito'y naitindig, nagkaroon na ng katuparan,
na talagang nabuo yung Maharlika Nation na masulid na sulid ay magiging maganda na. Kung ikaw ay gusto mong maging Maharlika Nation na tayo, magiging mapayapa na yung buong sambayanan. Sabi nga, hindi na natin kailangan ng peace on order. Sabi nga ni Attorney Leon, kapag naisa katuparan ng todo-todo yung Maharlika Nation. Di ba, Direk? Okay, maliwanag na maliwanag. Ito po yung station manager ng Mabuhay Radio Japan Worldwide. Sana po ay wag po kayong magsawa na sumubaybay po sa aming mga susunod pong pabong programa na masasabi natin kakaiba. Pero yung nga pala, basahin natin yung iba siguro, yung mga nanonood sa atin dyan, Direk, yung basahin natin, baka namang magtatambo sila, ha? Napakaraming nanonood sa atin sa sandali lamang. Titignan ko lamang dito sa aming monitor, ha? At ang sabi rito, hinaamong yung sounds natin, Direk. Sabing ganoon dito ni Bia Santos Beboy, saka tatlong iba pa, hindi ko nababasa, pero meron tayong nanonood na tatlong iba pa. Si Janet Sumangil nanonood din sa atin, si Bia Santos, si Beboy Lipoldo, si pang mga nandito. Ano ba itong ayun, papasubugin natin yung mga pangalan nila dito, ha. Etong si Andres Castillo, ang sabi niya, maraming salamat po Mabuhay Radio Japan, ang Maharlika Nation. Maraming salamat din sa panonood mo sa Sila Camus. Mabuhay po kayo, Sir and Ma'am Grace. God bless po, sabi niya. Nanonood din sa atin at nag-share si Wilfredo Villanueva. Maraming salamat, Mabuhay Radio Japan. Andyan din si Paul Dalar. Si Paul Dalar. Manood kayo sa January 2 sa aming pamimigay ng pera, bubunutin. January 2, alas 8 ng gabi. Alas 8 ng gabi, yung tig 1,000 piso na ipamimigay namin sa mga mabubunot na mga pangalan ay may marong 1,000 piso. Ang main sponsor po ang biggest po dito. Yan, Ang sabi ni Angeline Masendo Benedicto, salamat Mabuhay Radio Japan, na-late po ako, nasa work po, hindi ako napakinggan start kanina, sabi ni Ate Angeline Masendo. Magandang hapon din kay Ruel May Alangilan, maraming salamat sa mga paliwanag, attorney. Yan yung mga yung magkaroon ng kalinawan, kasi sabi nga natin, mas maganda may nagpapaliwanag kapag may mga pumuputok na issue, Ipa-plus report natin yan dito kapag mga ganun, mga ganito mga plus report natin, Ipapanawagan natin. Yan po. Mabuhay, Maharlika Nation. Mabuhay Radio Japan Worldwide. Happy New Year. Meron ka bang announcement, Direct? Ikang ulitin ulit yung yung inyong pamimigay mo ng pera kasama yung mga sponsor natin. Pasabugin mo na yan, Darating abangan po yung mismo ang magbubunot po yung main sponsor po dito po. Basta abangan na lang po. Yan, ang busy na parang di na tayo natutulog. Diyos ko Lord, kaya pa ba ng sabi nga natin, mas maganda yung busy. Mas maganda yung walang tulog kaysa walang gising. Di ba? So, ang daming asikasuhin natin sa susunod pong usapin ay pumunta na po tayo doon sa pagkatapos ng lahat ng mga next year na ulit. Ilang araw na lang. January, December 30, 2 araw na lang. Magpapalit na ng taong 2021, Kaya, pasasabugin natin ang mga punong-puno ng biyaya, ang ating mga buhay, at ang Mabuhay Radio Japan, mga patuloy niyong pinagkakatiwalaan. Sabi nga natin, ang Mabuhay Radio Japan ay walang kinatatakutan, walang pinapaboran. Magandang pag-apak po ng 2021, pag-usapan na po natin, umpisang pag-usapan ang DGP 2021. What is the DGP? Divine Government of the Philippines. Pupunta na po tayo sa usaping political. Pasasabugin na natin. Pasasabugin na. On this coming 2021, maraming pasabog po. Ang wala pa po ito. Nag-umpisa pa lang. Happy New Year, sabi ni Esperanza de la Chica. Magandang hapon. Magandang hapon din kay Amis Dongka at saka si Romeo Garino watching, nanonood sa atin. Yan. Mabuhay Radio Japan, mabuhay Attorney Leon Kilat, sabi ni Siam. Yan. Magandang hapon at Happy New Year kay Parlan Glenmar. Ganon din kay Cirila Teco. Magandang hapon kay Esperanza de la Chica. Ang galing.
galing naman ng mga viewers. Talagang At sa si Janet Sumangil, ulitin natin, ha? Si Celia Kafirma, ang ha? sarap lang talaga magkaisa tayong lahat. yan. Para masaya, may pera na, may pag-ibig pa. Yan. Saan ka pa? Parang ikaw lang, di ba? Yeah. May pera na, may pag-ibig pa. Yan, ang mga habol, sabi ni Jesly Fernandez Trinidad. Magandang hapon sa iyo, Jesly Fernandez Trinidad. Kita mo, sumasabog yung mga pangalan nila. Suwak-suwak kasi ang pag-ibig mo. Kita mo nyo naman, pag talagang pag-ibig mo, pag humahal, nag-aari sa puso. Nasa Italy pala si Esperanza de la Chica. Nasa Italy. Grabe. Magandang hapon din kay Marcelina Rabino. Happy New Year, ha? Yung abangan nyo yung pamimigay namin ng pera, 1,000 pesos. Manonood lang kayo at mag-share at sasagutin ang aming mga tanong, mga pangalan ng aming pe-play ng mga sounds at iba pang katanungan. Kapag nabunat ang inyong pangalan sa aming raffle, ay meron kayong 1,000 pesos na tumataginting. Ipapadala namin nyo sa inyong mga... Paka-generous naman ang ating boss. Yan. Ganun po yan, ha? Wag nyo, abangan nyo po yan, alas 8 ng gabi, January 2, ilagay nyo sa inyong kalendaryo. Yan, ha? Wow. At sigurado ko yung... Siguradong papalakpak kayo kapag kayong nanalo kayo, malamang na malamang, ha? Yan. Papaalam na po kami kasi... Sandali, basahin ko lang to direct. Si Jay Muhan nanonood sa atin. Ganon din si Nicanor Escalera at saka si Danny Argote. Nanonood din sa atin si Elena Pagaduan. Thank you, Radio Japan. Sabi niya, maraming salamat po. Yan, si Jesse Fernandez Trinidad. Abangan niyo po yan sa January 2, alas 8 ng gabi. Mamimigay po tayo ng limpak na salapi, ha? Abangan niyo po yan. Maraming salamat po sa pagsuporta niyo sa Mabuhay Radio Japan Worldwide. At ako po si Edmar Estabilio. At ako naman po si Love Grace ng Tokyo, Yokohama, Japan. Yan. Maraming salamat po sa inyong panonood. Hanggang sa muli, magsama-sama po tayo. At ang oras po dito sa Japan ay 52 minutes makalipas ang alas 4 ng hapon. Mabuhay tayong mga Pilipino, mabuhay ang Maharlikano at mabuhay ang mga Maharlikana. Ayan. Ayan. Okay, Bye-bye. magandang gabi po sa ating lahat. Maraming salamat po. At mga